Hello everyone and welcome back again to our channel. So today guys ay mag-prepare na ako ng mga gamit ni baby dahil dun sa nangyari last 2 days ago na napunta ako ng L&D dahil nga po nagka-construction ako, and then that time hindi ko pa na-prepare ang gamit ni baby. And also, hindi pa kami nakabili ng car seat. So, yesterday, bumili si Luis ng car seat. Ready na. And this coming Saturday, pupunta dito yung in-laws ng friend ko para i-check kung tama ba yung paglagay ni Luis ng car seat. Kasi, 3 car seat na sa likod ng sasakyan. Yeah, say hi first. Hi! Hi! Hi, people! Hi! Ayan yung kambal. So, ayan, hindi pa sila natulog, hindi pa sila nag-morning nap today. Kaya, hinayaan ko lang muna na mag-play sila para makapagligpit ng gamit ni baby. Nasa 35 weeks na po ako this week. And then, yung ubi ko is nag-plan siya na gagawin yung C-section kung mag-reach na ako ng 39 weeks. At kahapon pala ay ultrasound ko, growth scan ni baby. So, nasa 2.5 kg na siya, guys. Malaki si baby ngayon compare sa twins dahil nga po, isa lang siya. So, ito po yung tummy natin. Hi, Ish. Kiss a baby brother. Huh? Kiss a baby brother. Then. Yeah. So, 35 weeks na po tayo this week. At mag-start na akong maglagay ng mga gamit ni baby dito sa ating bag. Actually, doon sa hospital, provided naman lahat ng gamit ng baby. Meron silang mga damit, diaper, wipes. Pero magdadala pa rin ako just in case. So, for this pregnancy, alam ko na kung anong i-prepare ko. Dahil second pregnancy na to. So, samahan nyo kami guys sa pagligpit kasama yung kambal. Super kulit. Achi! Achi! Papa. This si Papa. That's Mama. Mama na iya. Yeah, Mama. Yan, ito yung crib ni baby. Ginawa muna namin lagayan ng mga iba-ibang gamit. So, ito po yung mga guys, dahil namin sa hospital. Nag-prepare ako dito ng pajamas para sa kanya. And it will be C-section again. So, hopefully hindi ko alam kung ilang days kami mag-stay doon, but last time sa twins, 4 days and 3 nights kami doon sa hospital. So, ayun. Tapos, ito naman yung kanyang damit. Nagdala din ako ng onesie. Tapos, itong pagpunas-punas. Tapos, nagdala ako para sa sa yung pad. Para sa kapag may gatas. Tapos, ito yung kanyang mittens, yung kanyang kalo. Tapos, nagdala din ako guys ng swaddle. Ayan. Tapos ito yung kanyang blanket. Another blanket. And also yung jacket niya. Ito yung susuotin niya kapag lalabas na kami ng hospital. So ito lahat, ilalagay ko siya sa bag. At nagdala ako ng sabon para sa amin ni Habi. Tapos tomorrow naman or later tonight, iligpitin ko yung sa amin ni Habi. Magdala lang ako para sa akin, magdala ako ng isang ilisan lang kasi may provided naman doon. Meron naman silang hospital gown. Tapos kaya yung kay Habi lang siguro medyo madami-dami kasi siya talaga yung mag-change. Pero pwede naman siya umuwi dito at magbihis dahil mga less than 20 minutes na naman yung travel from here papunta doon sa hospital. And ililigpit ko din yung mga gamit ng kambal kasi doon sila muna magstay sa kanilang lolo at lola for a week.
So, kung halimbawa, kung Monday, yung C-section ko, Sunday pupunta sila dito para kukunin nila yung kambal kasi bawal akong mag-travel dahil nga sa nangyari na contraction 2 days ago. So, bawal mo na mag-travel, bawal mo nang magala-gala. We decided to stay at home except kung church day at saka kung mag-grocery. So, yeah. Hi, Ike. Yan si Ike. Hi, Ish. So, hindi ko lang kung ano magiging reaction ko, guys, na 1 week na hindi ko makasama yung kambal kasi first time na lalayo sila sa amin o sa akin, lalo na po sa akin kasi kay papa nila lang nandun kami sa Pinas. Ano yun? More than 4 months yun. So, ito is 1 week lang naman. Sana mag-behave sila doon. Yeah? Say hi! 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 So, ayan, magligpit na tayo. Magligpit na tayo. Magligpit na ako ng gamit ng ng kambal.